Lalong lumalala ang sitwasyon ni Donald Trump sa gitnang silangan. Nabigo ang US na adlangan ng Iran sa Strait of Hormuz. Habang iniulat kay Donald Trump na hindi pinapadaan ng mga sundalong Amerikano ang kahit isang barko ng Iran sa Kipot, hindi bababa sa 34 na tanker na konektado sa Iran ang nakalusot sa mga barkong pandigma ng Amerika na nakapwesto sa hangganan ng Dagat Arabian na humaharang sa paggalaw ng mga barko papuntang Iran. Kabilang sa mga ito ang ilang tanker na naglabas ng mismong langis ng Iran na nagkakahalaga ng halos $1 bilyong. Higit pa roon, ipinagmamalaki pa ng mga Iranian na ngayong linggo, 2 punong-puno ng kargang Iranian tanker ang umalis mula sa Persian Gulf, nakalusot sa blockade ng Amerika at naging bahagi ng grupo ng mga barkong nagawang iwasan ang mga barkong pandigma ng Amerika. Pero kung paano nga ba nagagawa ito ng mga Iranian, yan ang ating tinatalakay. Ang pangalan ko ay Alexi Petsi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Petsi News. Ang link ay nasa video description. Sige, isa-isayin natin. Tulad ng alam ninyo, noong Abril 12, inihayag ni Donald Trump ang blokadang pandagat sa Strait of Hormuz, particular sa mga daungan at baybayin ng Iran. Ayon kay Trump, harangin ng Estados Unidos ang mga barkong nagbabayad ng illegal na buwis sa Iran para makadaan sa Kipot. Noong Abril 22, iniulat ni Trump na bukas ang Kipot pero kontrolado ito ng militar ng Estados Unidos. Hinaharang din ang mga pantalan ng Iran at mga barkong nakikipagtulungan sa Tehran. Layunin ng blockade na bigyan ng matinding pressure ang Iran para sa bagong kasunduan. Binanggit din ni Trump na hindi aalisin ang blockade hanggat hindi ito natatapos ng mga negosasyon. At kung titingnan natin ang website ng Central Command ng Hukbong Sandatahan ng Estados Unidos na namamahala sa blokadang militar ng Strait of Hormuz mula sa panig ng Amerika, makikita ang pinakahuling mensahe noong Abril 11. Nakalagay doon na ang mga puwersa ng Amerika na kumikilo sa Arabian Sea ay nagpatupad ng blokadang pandagat laban sa isang kargamentong barko na may bandila ng Iran na nagtangkang pumunta sa isang pantalan ng Iran at narito ang isang CP. Центрального командования. Ang isang destroyer ng US Navy na may mga guided missile ay sumabat sa barkong Tulska na dumadaan sa hilagang bahagi ng Arabian Sea papunta sa Bandar Abbas, Iran. Paulit-ulit na binabalaan ng Amerika ang barkong may bandila ng Iran sa paglabag nito sa kanilang blockade. Matapos baliwalay ng crew ng Tulska ang paulit-ulit na babala sa loob ng 6 na oras, iniutos ng destroyer na Spruance ang paglikas. Pinatigil ni Spruance ang makina ng Tulska sa pamamagitan ng pagpapaputok ng ilang bala mula sa 5 pulgadang MK-45 na kanyon papunta sa makina ng barko. Kalaunan, sumampa sa barko ang mga US Marine mula sa ika-31 Expeditionary Unit sa SWILE na sasakyang dagat na hanggang ngayon ay nasa kustudya pa rin ng Estados Unidos. Simula ng blockade, inutusan ng puwersang Amerikano ang 25 komersyal na barko na umurong o bumalik sa mga daungan ng Iran. Ngunit kalaunan, lumabas na nabasag din ng mga Iranian ang blockade. Nagsagawa ng investigasyon ang Financial Times at natuklasan na hindi bababa sa 34 na tanker na konektado sa Iran ang nakalusot sa mga barkong pandigma ng Amerika sa hangganan ng Dagat Arabian na humaharang sa paggalaw ng mga barko. Maaaring veripikahin ang datos gamit ang Vortex platform na sumusubaybay sa trapiko sa dagat. Kabilang dito ang ilang tanker na naglabas ng langis ng Iran na nagkakahalaga ng halos $1 bilyong. Dito natin nakikita na mas maraming tanker ang nakalusot sa blockade sa parehong direksyon kaysa sa mga barkong pinabalik ng US Navy na nagbabantay sa hangganan ng Golpo ng Oman at Dagat Arabia gamit ang banta ng puwersa. Ipinahayag ng Central Command ng Hukbong Sandatahan ng US na mula na magsimula ang blockade, inutusan nila ang 28 barko na nagtangkang umalis mula Iran. Babalik ang mga barko sa daungan kaya mababa sa 50% ang bisa ng blockade. Tinawag ni Donald Trump sa panayam sa CNBC na malaking tagumpay ang American blockade. Nangako siyang mananatili ang blockade hanggang hindi nakakamit ng Washington ang pinal na kasunduan sa Tehran. Ipinagbawal ang pag-alis at pagpasok ng barko sa mga daungan ng Iran noong Abril 13 at noong Abril 16, inihayag ng Estados Unidos na tutugisin nila ang industriya.
Ang mga tanker ng Shadow Fleet ng Iran, pati na rin ang mga barko na may kargamento na maaring gamitin ng Iran sa kasalukuyang armadong tunggalian. Pagkatapos nito, may isang container ship na naaresto sa Golpo ng Oman. Naikwento ko na ito. Ito nga pala ang container ship na umalis mula sa isang pantalan sa China kung saan ikinakarga ang mga chemical na kailangan para gumawa ng solid fuel para sa mga raketa ng Iran. Sinabi ni Trump na oo, may sorpresa nga naghihintay sa container ship na iyon. Dagdag pa, inaborda ng mga Amerikano sa rehiyong Indo-Pasipiko ang isang tangkeng sakop ng mga parusa. Pero ayon sa datos ng Vortex, hindi bababa sa 19 na tanker na konektado sa Iran ang nakaalis pa rin sa Persian Gulf, tumawid sa Strait of Hormuz at Oman Gulf. At may hindi bababa sa 15 pa na pumasok sa Persian Gulf patungong Iran mula sa Arabian Sea. Kumpirmado na hindi bababa sa 6 sa mga umalis sa Gulf ay may dalang halos 11 milyong bariles ng langis ng Iran. Ang langis ng Iran, paalala ko, ay ibinebenta ng may diskwento kumpara sa Brent na pamantayang uri at sa diskwentong $10 ang dami ng ito ay dapat magdala sa mga Iranian ng humigit kumulang 1 bilyong kita. Inanunsyo ng Iran nitong Miyerkules na inaresto ng Islamic Revolutionary Guard Corps Navy ang 2 barkong pangkalakalan at dinala sa teritorial nilang tubig. Hinaharang din ng Iran ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz na kanilang kontrolado. Iniulat ng Autoridad Pandagat ng United Kingdom nitong Miyerkules ng umaga na 2 barko ang inatake sa Kipot. Sa pahayag, hindi binanggit ang pagkakadetin, ngunit itinanggi ng Ministry ng Pandagat ng Grasya na samsam ng Corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ang isa sa mga inataking barkong pagmamayari ng kumpanyang Griego. Bukod pa rito, iniulat na naitala ang napakalalaking Iranian tanker na Hero 2 at Hadi na noong ika-20 ng Abril ay tumawid sa itinakdang hangganan ng Estados Unidos at pumasok sa Dagat Arabian. Ipinapahayag na kaya ng 2 barkong ito na magsama-sama at magdala ng hanggang 4 na milyong bariles ng langis mula Iran. At ayon sa ulat ng Bloomberg, ang tanker na Hero 2 ay huling naitala mahigit 1 buwan nang nakalipas. Noong ito ay patungong Hilaga. Samantala, ang tanker na Hedi ay huling nagpadala ng datos tungkol sa kinaroroonan nito malapit sa Horfakan noong katapusan ng Pebrero. Kaya dumating sa konklusyon ang mga eksperto na basta-basta lang naglalayag ang Shadow Fleet ng Iran na naka-off ang transponder kaya hindi makita ng mga Amerikano ang mga tanker sa dagat. At sa ganitong paraan, basta nila ito nalalampasan. Kaya naman, naunawaan natin na hindi epektibo ang blockade dahil hindi mo naman kayang harangan ang buong dagat at ang mga Iranian tanker ay simpleng pinapatay ang lahat ng paraan ng pagsubaybay at malayang dumadaan lang. May ibang barko rin na sumusubok sa lakas ng Estados Unidos. Tahimik na nakatawid sa Kipot noong Martes, ang tanker na J. Summer na ginagamit sa pagdadala ng liquefied gas at nasa ilalim ng mga parusa ng Amerika. Ipinapakita ng mga datos mula sa mga tracking system na noong Miyerkules tinawid niya itong tinatawag na linyang ito. Hangganan ng Estados Unidos at may blockade. Ipinapabatid na ang barkong pangkargamento na Lian Star na may bandila ng Gambia ay dumaan sa Kipot ng Hormuz noong araw na yon, malapit sa hangganan at gumagalaw sa baybayin ng Iran. Nasa ilalim din ito sa mga parusa. Ayon kay Trump, hindi posible ang kasunduan sa Iran kung aalisin ng Estados Unidos ang naval blockade sa Kipot ng Hormuz. Sabi ni Trump, nais ng Iran na buksan ng US ang Kipot ng Hormuz para kumita ang Tehran ng hindi $100 milyong araw-araw. Binanggit ni Trump na sinusubukan ng mga Iranian panatilihin ang dangal nila sa pagsasabi sa publiko na nais nilang sarado ang Kipot. Ngunit sa totoo lang, nakikita natin na hindi ganap na epektibo ang blockade. Dito ko tatapusin. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito at naniniwala kayong mahalaga at kailangan ito, maaari kayong magbigay ng donasyon, mag-subscribe bilang sponsor ng channel na ito, o magbigay ng donasyon sa anumang paraan na komportable para sa inyo. Lahat ng mga link at detalye ay nasa description ng video na ito. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel na Pechi News, ang link ay nasa video description. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.